Isang linggo bago mag-umpisa ang NBA draft, 2 weeks naman before off-season, ang Utah Jazz ngayon possible humawak ng second overall pick. Kaya sila yung isa sa sentro ng buong draft na to eh. Samantalang ang Lakers hindi pa nag-uumpisa ang draft. Gagamitin na agad yung number 25 pick nila para makakuha ng elite center. Sa ngayon, hindi pa napafinalize yung decision kung sino ang kukunin ng Jazz. Pero may mga report kasi ngayon na pinagpipilian ng mga to yung top prospect tulad ni Darren Peterson at Cameron Boozer. Base kasi sa nabasa kong article, itong si Peterson sa Washington Wizards lang nag-workout at hindi nagplanong mag-workout o meeting sa Utah Jazz bago ang draft. Mas gusto nito na mag-drop sa Wizards kaysa mapuntang araw sa Jazz eh. Dahil naghahabol yan na maging first overall pick, alam nyo na kung bakit. Bago yung draft pick, parang mas gusto pa nga nito mapunta sa Memphis. Wag nang bumagsak nga raw sa Utah Jazz. Kaya kung hindi nila makuha yan, malamang sa malamang mas i-priority ng mga to si Cameron Boozer, lalo na kung rebuilding ang balak nga raw gawin ng mga to dito. Dito mas nagiging interesante yung sitwasyon eh. Kung kukunin kasi ng Utah Jazz si Cameron Boozer sa second pick at magpapatuloy ang contract issue ni Kessler at magdedesisyon mismo ang Jazz na mag-focus sa mas batang core, pwedeng mas maging open nga raw sila sa pag-trade kay Kessler ngayon. Kumuha ng draft picks at yung player sa trade, kaya nakikitang lumalala ang contract standoff. Mas pipiliin ng Jazz na mag-rebuild sa paligid nila Boozer at Ace Bailey at iba pang batang talent nila. Possible na maging option nga raw ng mga to na makakuha pa ng karagdagang draft capital. Diyan pumapasok yung number 25 pick ng Lakers na pwedeng gamiting part ng package para dito kay Kessler eh. Mas malaki ang chance na magamit yan ng Lakers kasama si Dalton Knecht, Jared Vanderbilt at future second round pick. Yan yung nakikitang mas malapit na package na pwedeng pag-isipan nga raw ng Utah Jazz kaysa sa simpleng number 25 pick lang, na mas malaking return kasi talaga ang gustong makuha ng Utah Jazz kung bibitawan nila itong si Kessler. Kaya nakikitang possible sign and trade talaga yung gawin nila dito eh, para malaking return ang makukuha nila. Dahil no choice ang Lakers dahil naiipit sila sa malaking contract nitong si Austin Reeves, hindi nila kayang gamitin ngayon yan sa kahit anong trade. Kung available kasi si Reeves ngayong off-season, maraming possible trade target sana na makukuha ang Lakers. Kahit elite center o superstar, pwede nilang makuha. Ang problema ngayon, hindi nila kayang gawin yan dahil nga untouchable itong si Reeves dahil kay Luka. Mas madali sana nga raw makakakuha ang Lakers ng center tulad ni Kessler na hindi kailangang gumamit ng maraming draft capital at yung talent kung si Reeves yung nasa trade package eh. Sa lagay naman ngayon itong si Giannis, maraming report na handa ang Milwaukee Bucks na pag-aralan na yung mga trade offer bago ang NBA draft. Gusto mismo ng Bucks na maresolba ang sitwasyon nitong si Giannis bago mag-umpisa ang NBA draft eh. Kung pwede lang, Miami at Boston Celtics yung top team na nasa monitoring situation na sa Bucks sa lagay ni Giannis. Naglagay na rin talaga ang Bucks ng taning kay Giannis. Bago ang NBA draft, dapat ready na yung mga teams para mag-offer para kay Giannis. Ngayon mismo, possible na nag-uumpisa na yung mga yan. May report pa nga ako na nakita na 72 hours possible naghahanda na ang Boston ng offer dito sa Bucks. Nag-submit na sila ng trade proposal para kay Giannis, pero wala pang indication na may finalized agreement na yung mga to o nagkasundo na sila. Baka mas mapaaga pa sa 72 hours nasa Boston na itong si Giannis kung maganda ang offer. Possible kailangang isama ang contract ni Jaylen Brown at mga picks para ma-match ang value ni Giannis. Pero kung ititrade nga raw ng Milwaukee Bucks si Giannis, mas gusto ng mga to magsimula ng bagong chapter ng franchise. Maraming first round picks at mga young players para sa long term asset. Hindi nila nakikita si Brown bilang pangunahing foundation eh. Dahil nga nasa prime age na yan, may mga report pa na nagsasabing gusto nilang i-flip si Brown sa third team para makakuha ng mas maraming draft picks at batang asset kung matuloy. Kaya kung wala nga raw chance ngayon ang Miami ulit na makuha itong si Giannis at hindi nila masabayan ang bidding war sa market para dyan, nagre-ready na itong si Pat Riley para sa plan B. Base na rin kila Jake Fisher ng The Stain Line, nagpapakita na ready si Pat Riley at ang Miami na lumipat ng plan B kung tuluyan silang mabigo ulit sa paghahabol kay Giannis.
Possible na maging alternative target nga raw ng mga to ngayon sa market o free agency si Kawhi Leonard, Ja Morant o Trae Young. Dahil si Pat Riley mismo ang may gusto talaga na mabigyan kasi si Bam Adebayo ng isa pang elite star na makakatulong sa kanila na magdala pabalik sa championship contention. Pero sa lagay kasi, wala gaanong draft capital na pwedeng magamit na malaking asset para kay Giannis. Ang karaniwang package ng Miami umiikot lang kasi kay Tyler Hero, Khalil Ware o Jaime Jaquez Jr. at number 13 pick sa 2026 draft at ilang future first round pick. Bihirang mag-bottom out kasi ang Miami. Bihira silang mapunta sa lottery. Kaya ang future first round picks nila malamang nasa late 20s. Ibig sabihin mas mababa ang value ng mga future hit picks kumpara sa picks ng rebuilding teams. Pero depende pa rin dahil sa report mismo, Miami ang isa sa mga destination talaga na gustong bagsakan ni Giannis. Kapag malinaw na sinabi ni Giannis sa Milwaukee na mas gusto niyang maglaro sa Heat at mag-extend siya ron, pwedeng bumaba ang leverage ng Bucks sa pakikipag-usap sa ibang teams. Yan yung possible na mangyari at tumaas pa ang tsansa ng Miami kay Giannis.